Ang nakaraan, labis ang pagtataka ni Jenny kung bakit magkatulad sila ng report nitong si Cathy, samantalang pinaghirapan niya na matapos iyon pero napunta lamang ito sa wala. Pero hindi talaga nagwawagi ang mga gumagawa ng masama. Nalaman din ni Mr. George na talagang kay Jenny ang may-ari ng files na iyon. Ilang minuto lamang habang nagdidiscuss itong si Jenny ay nakita niya sa kanyang harapan ang lalaking pilit niya kalimutan. Pero bakit ay nagpakita ito sa kanya? Congratulations, Miss Jenny Flores. Good presentation. I am impressed. Mr. Lewis, we're glad that you are here today. So what do you think about our project proposal to International Wine Business Association? Well, as what I see, good job. Pero Mr. Lewis, baguhan lamang siya sa kumpanya habang kami ay matagal ng empleyado dito. I'm Cathy pala. Natitiyak kong mahirapan lamang siya sa project na gagawin niya. Pwede ba? Tumahimik ka na dyan, Cathy. Wala kang karapatan na siraan si Mr. Flores, okay? Makinig kayo. Kung hindi si Jenny Flores ang makasama ko sa project na ito, well, I supposed to be quit. Mr. Lewis, huwag ka namang mabiro ng ganito. Kung gusto niyo si Jenny bilang partner sa project na ito, well, it's our pleasure. Okay, fine. Sumula ngayon, Mr. George, ay gusto kong si Miss Flores lamang ang kausap ko maliban sa iyo at wala nang iba. And with all your respect, ay gusto ko siyang makausap in private para naman sa project na ito. Sige Mr. Lewis, walang problema. Ang malaga, in the end, kami ang magiging partner mo sa wine business here in town. Mr. George, pwede ko na ba siyang dalhin for a while? Sige po Mr. Lewis, kayo na po ang bahala sa kanya. Lumabas na ang dalawa sa gusali at sumakay na sa magarang sasakyan nitong si Mr. Lewis. Ikaw, bakit nandito ka? Ano naman itong gagawin mong kahibangan? Dapat hindi ka na napakita pa sa akin eh. Jenny, marami tayong pag-uusapan. Pag-usapan? Ano pa bang pag-usapan natin? Yung bigla ka na lang ng ewan sa ere? At saka hindi ko alam na anak ka pala ng isang bilyonaryo? Kaya naman pala, nahiya kang pumatol at magpakasal sa isang babaeng wala namang ipagmalaki sa sarili? Jenny, sorry kung hindi ako sumipot sa kasal natin. Merong masama nangyari sa akin sa panahong yun. Dinukot ako ng mga masamang tao pero mabuti na lang at nakawala ako. Pero mula noong umalis din ako at hindi napagkita sa'yo, pero nangako ka sa akin na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Pero ano tong larawan na may kasama kayong mga lalaki? At talagang ako pa ngayon ang sinisisi mo? Samantalang ikaw tong ikakasal kay Tanya, hindi ba? Congrats dahil nakatagpo ka na ng kalivil mo. At yung tungkol naman sa lalaki sa larawan, siya lang naman ang best friend kong bakla na bumisita sa akin dito sa office. Anong sinabi sa'yo? Nakakasal na kami ni Tanya? She's just my employee. At talaga? Bakit lagi niyang pinapamukha sa akin na magkasintahan kayo at malapit na kayong ikasal? Wala kaming relasyon ni Tanya sa babaeng yon, Jenny. Meron akong ibang dahilan kung bakit ako hindi sumipot sa kasal natin dahil kay Lolo. Inayos kong kumpanya namin sa loob ng 5 taon at naging matagumpay ito. Kaya ngayon ang gusto ko na, yun namang sa sarili ko. Hay nako, pwede ba Frank? Layuan mo na ako. Ayoko nang maalala pa ang masakit na nakaraan. Jenny, hindi ako lumayo sa'yo. Nakalimutan mo na ba na kayo ng kumpanya mo ang may kailangan sa akin? Walang nagawa itong si Jenny kundi sumunod na lamang sa gusto ni Frank. At alam mo Jenny, pwede namang ibalik natin ang nakaraan, hindi ba? Kapag nangyari yun, sisikapin kong hindi na maulit ito. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan? Nakakatawa ka naman Frank. Parang kinain mo lang sinabi mo eh. Pero ikaw naman itong nang iwan sa akin. Alam mo bang ang sakit? Napahiya ako sa lahat ng mga taong dumalo doon. Kaya itong pagsama ko sa'yo, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ginagawa ko lang ito para sa trabaho. Sa araw na iyon matapos ng trabaho ay umuwi na itong si Jenny ngunit hindi pa rin may pinta ang kanyang muka matapos niyang makitang muli itong si Frank Lewis. Oh anak, bakit parang pinagsakluban yata yung mukha mo? May problema ba sa trabaho mo? Ayos lang naman ang trabaho ko pero meron kasing nakaraan sa buhay ko na pilit bumalik eh. After how many years at sa isang iglap, muling pagpakita sa akin ng lalaking nagbigay ng sakit at kirot sa puso ko. Jenny,
Ano bang gusto mong sabihin? Dad, nandito muli sa bansa si Frank Lewis at nagpagnegosasyon sa kumpanyang pinapasukan ko. Isa pa, may malaki siyang nilihim sa akin dahil siya pala ang president ng International Wine Business Association. At ngayon, gusto niya makipagbalikan sa akin? Naku Iha, ang ibig sabihin nito ay talagang mahal ka ni Frank. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? At katulad ng sinabi mo, siya pala ang president ng isang sikat na kumpanya sa buong mundo. No, Dad. Para ano? Muli niya akong saktan? Samantalang tumawag naman itong si Frank sa kanyang empleyadong si Tanya. Gusto niyang humingi ng eksplanasyon kung bakit niya ito nagawa. Hello, sir? Bakit po kayo napatawag? Tanya, nasaan ka ba ngayon? Nandito po sa office, sir. Bakit po? May tanong ko lang sa'yo. Saan ka ba nitong nakarang araw nung nag-leave ka? Nasa bahay lang po ako, sir. Kasama po ng mga parents ko. Tandaan mo ito Tanya ha. Sa oras na mapatunayan ko na may ginawa kang kalukuhan, mapipilitan akong tanggalin ka sa kumpanya. Pero sir, wala pa akong ginagawang masama. Nagkatrabaho lamang po ako dito na maayos. Sige na, yun lang naman ang sadya ko sa'yo eh. Labis na naman ang pagkainis nitong si Tanya kung bakit nagdududa itong si Frank sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapasa kanya itong si Frank Lewis. Iha, may naghanap sa'yo dito. Dad, at sino naman? Gabi na. Lumabas ka muna sa kwarto mo at kausapin mo siya. Hay naku, sino naman kaya ito? Ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo na trabaho lang at walang personalan? Iha, kausapin mo na ayos itong si Mr. Lewis. Paano Frank? Maiwan ko na kayong dalawa ha? Salamat po Tito. Jenny. Ano naman Mr. Lewis? Anong oras na oh? May pasok pa ako bukas. Kailan ko pang i-present sa'yo ng maayos ang proposal ng kumpanya. Jenny, hindi to tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa ating dalawa. Narito ako dahil gusto kong humingi sa'yo ng tawad at muling pakipagbalikan sa akin. Pakiusap. Mr. Lewis, huling beses ko na tong sasabihin sa'yo ha. Hindi na kita gusto. Hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Pwede ba? Umalis ka na. Kung ganun, kung buo ang desisyon mo, pagkatapos kong maaprubahan ang project proposal ng kumpanya mo, babalik na ako sa ibang bansa. Wala nang dahilan pa para mantili ako dito. At ito na rin ang huling beses na makita mo ako dito sa pamamahay mo. Sige na, maalis na lang ako. Umalis na itong si Frank at dumiretso na sa kanyang kondo. Iha, hindi ka ba naawa kay Frank? Mukhang nagsabi naman siya ng totoo, hindi ba? At higit sa lahat, pinagsisihan niya ang kanyang nagawa noon sa iyo. Dad, sino bang pinapanigan niyo? Ako o si Frank? Siyempre naman Iha, ikaw. Pero nababasa ko kasi ang future mo kasama ng lalaking iyon. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon, pero kung talagang wala ka nang patingin sa kanya, it's your own choice. Kinabukasan maaga muling pumasok sa office itong si Jenny. Laking gulat nito dahil nakita niya sa kanyang mesa ang mga dokumento para sa project proposal. Pagbuklot niya nito ay hindi niya inaasahan na approve na pala ito sa presidente. Congrats Ms. Flores, sa wakas. Kasosyo na natin ngayon ang WIBA at dahil yan sa maganda mong presentation. Sir George, nasaan nga pala si Mr. Frank Lewis? Ayun, galing siya dito kanina at kakalabas lamang ng office at mukhang babalik na ito sa ibang bansa. Pero alam mo, mukhang meron siyang mabigat na problema ngayon eh. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Tsaka, ito na yata yung huli niyang beses na makikita dito sa ating office. At tsaka, meron na siyang representative sa kumpanya na ito. Nako sir, pwede ko ba siyang puntahan? May kailangan lang ako sabihin sa kanya eh. Sige, puntahan mo. Baka mahabol pa siya. Maabutan pa kaya ni Jenny itong si Frank? Ano kaya ang kanyang sasabihin dito? Paano kung sa araw na iyon ay naaksidente itong si Frank? Muli pa kanya itong makausap? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating palampasin ang susunod na pagtatagpo sa ating part 4. Abangan!